Network Entertainment. Mas maganda yung healthy ka na, may ipon ka pa. Yeah. Hindi ba ganun kalaki yung ipon mo? Basta wala ka sakit, okay na yan. Tama. No? So ako, yung pag-ipon, nakakatulong rin yun sa diet ko. Kasi hindi ako nagpapagrab, hindi ako bumibili ng fast food, ganon. So nakakatulong na rin siya. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, we'll be talking about the uncertainty of being a freelancer kasi maraming freelancer dyan na pag nakakuha sila ng malaking kontrata or mahabang kontrata, akala nila forever na. Tama. Diba? Kailangan kung freelancer ka, naghahanap ka rin ng mga side hustle mo. Pero bago lahat, papakilala ko muna ang aking co-host, si Zar Dalos Reyes, ang inyong career coach, Upwork expert, at meron kaming mga social media accounts. Mag-subscribe po kayo. Like and subscribe to the Underpaid Podcast sa lahat ng social media accounts. Meron kaming Suplado Motors na every Thursday ay meron kaming road trip with Stanley Chi sa 1PH sa Julius and Tintin. Subscribe kayo sa YouTube, Facebook, Instagram, TikTok at sa aking personal social media accounts at Stanley Chi. Zar, ikaw naman. Ayun, so follow or connect with me on LinkedIn. So it's Zar Dalos Reyes 1. Okay. The uncertainty of being a freelancer. Zar, hindi lang tayo ang nakakaranas nito. Di ba? Pati yung mga immortal na nakikinig sa atin. Tama. Hindi lang naman porket ikaw ay may regular job, hindi ka na pwede mag-freelance. Halimbawa ako, may regular job naman ako. Pero may freelance work din ako. Which is yung mga hosting ko. Yeah. Sa mga programa, marami naman ako naging programa. Pero hindi naman lahat forever. Oh. Hindi lahat ng programa parang Itbulaga. Tama. Diba? So may mga hangganan yung iba ron, lalo na kung nagbabago yung viewing habits ng mga tao. Oo. So, swerte mo na lang no? Swerte mo na lang. Kung matagal talaga. Example na lang, I had a radio show na last year. And then nag-reformat yung time slot na yun. So, ganon. Yun talaga Gaano katagal yun? 10 months. Oo. Hindi naman forever yung mga ganon. Even dati, nung 2009, may TV show kami. Umabot hanggang 2012. Oo. Yung TV show na yun, early 2012. So, hindi naman lahat tumatagal. Dapat ready ka no? Sa mga ganon. Oo, ready ka dapat sa kung ano mangyari. What if nawala yung ganitong programa? What if na ganito yung trabaho mo nawala, di ba? Kasi, hindi man forever na nandiyan ka. Kaya nga, ako, personally, hanggat nandyan ako sa TV show, sa radio show, or kung ano man, kahit sa online pa yan, I make sure na meron akong ibang ginagawa rin. At hindi ako kampante. You always have to improve. You have to prove your worth. Tama. Ba't ka dapat nandyan? Dapat every time pinaparamdam mo sa mga kasama mo na, uy, buti na lang kasama natin si Stanley. Tama. Kasi importante siya. Nangyari, pag nawala siya, mahirapan tayo. Ganon. Oh, so don't put your eggs in one basket. Kasi, di ba, sinasabi nga natin na dapat meron kang 7 streams of income. Oo. So, meron kang regular job, meron kang mga side hustles. Also, mas madaling mag-ipon pag ganun Mas madaling mag-ipon, mas marami kang connections. Oo, mas malawak yung Diba? network mo. Mas dumadami yung experience mo. Ako sa totoo lang, ano ba ginagawa ko? Well, nandun ako sa Upwork, tapos meron tayong Suplado Motors. Pero iniisip ko nga na kumuha ng part-time job. Like yung mga small jobs lang. Alam mo, sa totoo lang, di ba, medyo mataas yung rate ko ngayon. Pero wala akong hesitation na tanggapin ang mas mababang rate. Kasi, like, kunwari, mga $10 to $15 per hour, ganon. Wala naman akong hesitation. Kasi kung okay naman yung task, kung madali lang yung task for me, then, okay lang yun. $10 to $15, magkano rin yun? 500 to 750, di ba? So, pera rin yun So, iniisip ko kumuha ng mga side hustles kasi nag-iipon ako for a house.
Lahat Yun. naman ata tayo nag-iipon for a house. Ako, nag-iipon ako. Oo. Condo unit nga lang gusto ko eh. Yan, actually, condo unit. Okay na sa amin yung mga iniisip ko nga yung tinitira namin ngayon, medyo malaki siya. So, iniisip ko, okay, kailangan lang namin ni Basil mga 45 square meters. So, ayun, naka-set yung goals ko sa pagbili ng condo. Kaya yun, kukuha ako ng side hustles. Okay. So, yung mga immortal dyan, magtatanong, ano mas importante, condo o bahay? Ako sa to lang yung sakto lang sa amin sizes yung condo eh. Oo. Sa mga immortal dyan, para sa inyo, kung ano yung mas kailangan ninyo. Kasi may mga pros and cons yan. Pag nasa condo ka, malapit ka sa trabaho. Oo. Very accessible. Hindi mo na kailangan nung yung parang meron kayo association dues, di ba? May mga kayo yung... sa condo, nagbabayad ka ng diba? association eh. Sa condo, tapos may security kayo kasi yung elevator, yung mga gwardiya, binabayaran yan ng building nyo eh. Tama. Sa inyo manggagaling yan. Tapos kumbaga you have a sense of community wherein pagka kunyari bahay, bihira yung may community sa pagbahay. Usually it really depends on your preference. Oo. Subdivision, yun, may community kayo. Oo. Pero pag yung mga apartment, ganyan, usually parang kanya-kanya rin eh. Oo. Pero it depends on your preference kung at saka doon sa laki ng family mo. Kasi ako yung family ko, ako lang, si Basil at saka 2 aso. Oo. Hindi namin kailangan ng malaking bahay. Minsan, doon pa si Betchay, tsaka si Hindi naman sila tumatambay doon eh. Oo. Iniisip ko nga, tinanong ko nga si Basil kung gusto niyang bumalik na lang doon sa bahay namin dati. Ayaw niya. Bakit daw? Tipid yun no? Walang expenses, no? Walang rent, walang anything. Oo. Gubayad ka lang ng property tax, yun lang. Ayaw mo, araw-araw mo na makikita si Tita Babes. Yun nga. Kasi pag kaming 2 lang, medyo malungkot eh. So, at saka yung 2 aso, parang malungkot lang. For someone na lumaki sa with a lot of siblings, medyo parang malungkot dun na kaming 2 lang. At saka matanda na siya eh. Hindi na niya ako nakausap. So, wala akong kausap. So anyway, ayun nga, pagdating sa mga side hustles, pagdating sa pag-freelance, ang suggestion ko is to get jobs continuously. And even if you're not freelancing, dapat kumukuha ka pa rin ng job. Dapat nagpapa-interview ka pa, dapat nagiging open ka pa, kasi nag-expand ka rin ng network mo eh. The SSS, pagka ikaw freelancer, ikaw na yung mag-deposit mag-isa, tapos the health cards, importante. If you have insurance, asikasuhin yun. Minsan nakakatamad. We take it for granted kasi HR gumagawa yan. Yeah. Pag nasa opisina tayo kakaltasan ka na lang, hindi mo mararamdaman. Pero pag freelancer ka, ikaw lahat gagawa niyan. At ikaw lahat gagastos. Oo. Ikaw, masaya ka naman sa health card mo, Stan. Oo naman, masaya ako kasi nagpa-check up ako, ginamit ko na yung health card ko eh. Oo, yun. Ayos. O, mo. Hindi lang ako masaya doon sa resulta. Bakit? Ano sabi? Hindi lang ako natutuwa eh. Yung mga bawal na akong kainin eh. Pero ganun talaga. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga? No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. If you want to be healthy, kailangan paghihirapan nyo rin yung kalusugan ninyo. Uy, I lost 9 pounds. O di ayos. Nung may sakit ako sa Bangkok. Tapos ngayon nadala ko na dito sa Manila. So yun pala sikreto para pumayat, magkasakit Dude, ka wag dapat, naman diba? ganun. Alam mo, traumatic yung nagkasakit ako. Hanggang ngayon, tinan mo, inuubo pa rin ako. Traumatic talaga. Ayoko na. Dapat nga nasa Las Casas ako ngayon eh. Kinancel mo. Kinancel ko. Hindi pwedeng i-reschedule yan. Hindi. Nag-ask ako ng refund eh. Kasi binayaran ko na yan. Ayaw na nila eh. Hindi refund. I-reschedule mo lang. Ayoko na. Nakita ko sa TikTok. Ang dami-dami sinasabi ng mga tao. Tungkol sa Hindi raw maganda pag hindi magpa-reschedule. Hindi naman. Hindi, okay lang naman ang Las Casas. It's just that luma yung mga buildings.
So, yun lang. Medyo, ayoko naman pumunta doon mag-isa. Pero Ayun. dapat dyan, ni-reschedule mo na lang para hindi Hindi, sayang. wala na eh. Wala Oo. na eh. Kinuha na nila yung, okay na yun. Mahal nga lang. Pero hindi ko kaya mag-drive papuntang Bataan. Oo, yun ang disadvantage when you plan ahead minsan eh. Hindi mo Oo nga maalaman eh. kung ano yung pwedeng mangyari. Dapat kasi magda-drone ako eh. Oo. Wala. Sa sementeryo na lang ako mag-drone. Ginawa ko na yun eh. Nasa Loyola. Oh. At least nabisita ko pa yung tatay ko. O, di gawin mo na lang ulit. Mag-drone lang ako. Ayun. Nakatipid ka pa. Maghahanap na Nagtataka. lang ako. So, ngayon, nag-iisip ka na. Bakit di ko ba naisip yun sa sementeryo na lang mag-drone, di ba? Hindi pa ako napagastos. Baka mamaya maging kaibigan ko na yung mga kapitbahay namin. Mga dun. sepulturero, di ba? Oo. Yun. Pero sa mga immortal, huwag talaga kayong kampante. Ang freelance job, hindi forever yan. Dapat hanap kayo ng hanap na ibang pagkakakitaan. Oo, tsaka ipon ng ipon. Ganon. Yun lang. Although I'd be honest na may time talaga na dahil kumikita ka ng malaki-laki, medyo nagiging waldas ka sa pera. Tapos, kunwari, yung sa personal events ko, medyo 'di ba nung nagkakaproblema kami sa family, 'di ba? Medyo hindi ako makaipon ng maayos. So ang ginagawa ko, wala, lustay-lustay lang. Pero ngayon iba na eh. Iba na yung mindset ko eh. Nandun na ako sa ipon mode talaga na almost 100% ng kinikita ko. Well, yung expenses ko, kinumpute ko na eh. Nakatipid ka matindi. kasi nagda-diet ka na. Plus, nagda-diet pa ako. Good for health. At saka kailangan ko mag-diet, sabi ng cardio ko eh. Ito sa mga immortal, kung nag-iipon kayo, okay lang magtrabaho, rumakit kayo. Pero wag nyong i-compromise yung kalusugan. Tama. Kasi baka mamaya mapagastos din kayo. Dami nyo nga naipon pero lagi kayo nasa ospital. Sayang Oo. din yung pera nyo, no? Mas maganda yung healthy ka na, may ipon ka pa. Yeah. Hindi ba ganun kalaki yung ipon mo? Basta wala ka sakit, okay na yan. Tama. No? So ako, yung pag-ipon, nakakatulong rin yun sa diet ko. Kasi hindi ako nagpapagrab, hindi ako bumibili ng fast food, ganon. So nakakatulong na rin siya. Tapos tinatry ko i-cut yung sugar. Oo. Diba? Magpuprutas-prutas ka na lang. Oo. Although minsan hindi ko ma-figure out ko nung kakainin ko sa isang araw dahil as in totally nag-iba lifestyle ko eh. Minsan kasi pag mga immortal share ko lang, pag malaki sweldo natin, dami nating pwedeng pagkakagastusan. Natitempt tayong bumili na kung ano-ano at kumain Lifestyle kung inflation. saan. Oo. Ngayon, kailangan nating magpigil na yung gumastos para makaipon tayo, para mabili natin yung kailangan natin. Tama. Which is, ano ba yung priorities ninyo? Ako dati, hanggang ngayon, nasa whiteboard ko nakalagay condo unit, kotse, parking, mga ganon. Na hindi mabura-bura kasi hindi ko pa nabibili eh. Yun. Ang naipon ko, yung memorial plan. Oo. Kasi yung parents ko, yung mother ko senior na eh. So bumili ako ng ganun para lang whatever happens, meron ka. Hindi yung magugulat ka na bibiglain ka tapos mas mahal ang babayaran mo. Ako fully paid na. Yung memorial plan namin ni Basil. Dalawa kayo. Oo. Pati sa aso. Bakit? Yun nga lang. Hindi, wala akong mabili for the dog eh. May cremation naman para sa aso eh. Okay. Ganun, oo. Pinapatay mo na aso ko Hindi naman, kaya lang actually, ilang years na lang sila. yun na nakakalungkot sa mga pagiging for parent. Oo. Mauna talaga yung mga alaga mo sa inyo. Oo. 'Di ba? Yun. So sa mga immortal dyan, basta importante, freelancing, huwag masyadong ibuhos lahat doon. Hanap ka rin ng ibang pagkakakitaan. Ganda sana kung meron kang sariling business na maliit. Or kahit kumuha ka ng isa pang job, di ba? You plan for your retirement also. Oo. Kasi yung halimbawa, yung mga ibang immortal na sa 40s, they should be planning for their retirement. Pag nag-50 yan, pagod na yan. Oo nga. O kahit sabihin nilang ayaw nila mag-retire, syempre gusto nila petiks na lang. Hindi nila kaya magpuyat eh. Gusto ko na nga mag-retire early eh. Oo. Kaya nga ako kukuha ng additional work. Kaya sa mga
alam ko yung mga listeners natin, masisipag yung mga yan. Nakikinig ng underpaid dyan habang nasa trabaho. Yeah. 'Di ba? Kayang-kaya niyan if kailangan nyo ng motivation, ng inspiration para mag-ipon, magpalit ng lifestyle. Nandito naman kami. Yeah. Kung may mga gusto kayong topics sa pag-usapan namin, matutulungan namin kayo. We get the best resource speakers, the best guests para matuto rin kayo. True. Diba? We've been inviting people na tungkol sa AI, robotics. We have guests from Boss Job. Meron tayong mga guests from yung mga naging resource speaker ng Job Street, 'di ba? Kompleto Yes. So just join the Discord group, the Facebook group. Mag-message kayo sa Instagram namin, nababasa namin lahat 'yan. Okay? Absolutely. Yun. So there you have it, guys, for Zardalos Reyes. I'm your host, Stanley Chi. This is The Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.